Halos nagkataon lamang na sumakay siya sa huling tren noong gabing iyon. Walang tao sa istasyon, kumikislap ang mga ilaw, at masyadong mabilis at magulo ang announcement para maintindihan. Nagsara ang mga pinto sa likuran niya. Sa loob, walang nagsasalita. Halos walang gumagalaw. Tuwid na nakaupo ang mga pasahero, at bawat isa ay may hawak na tiket sa pagitan ng mga daliri. Mga lalaki, mga babae, mga bata, lahat tahimik. Tiningnan niya ang sarili niyang tiket. Walang lungsod. Walang platform. Isang numerong upuan lamang na nakalimbag sa itim. Humandar ang tren ng walang pagyanig. Sa labas, napakabilis na nawala ang mga ilaw ng lungsod. Gusto niyang itanong kung saan sila pupunta, pero walang sumagot. Tahimik na umiiyak ang isang matandang babaeng nakaupo sa harap niya habang nakatitig sa kanyang tiket. Sa unang hintuan, bumukas ang mga pinto sa isang hindi kilalang istasyong nababalot ng makapal na hamog. Tumayo ang matandang babae. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Bumaba siya habang bumubulong na hindi pa siya handa. Nagsara ang mga pinto. Naiwang walang laman ang kanyang upuan na para bang hindi siya kailanman naroon. Sa bawat hintuan, may isang bumababa. Isang binata. Isang bata. Isang matandang lalaking nakasuot. Lahat sila ay tumitingin sa kanilang tiket bago umalis. Lahat sila ay umiiyak. Walang nagtatangkang lumaban ng matagal. Palaging umaandar muli ang tren, mas tahimik kaysa dati. Kinapa niya ang kanyang tiket nang may panik, umaasang may nakatagong destinasyon doon. Pero isang petsa lamang ang nakasulat. Ang petsa ng araw na iyon. At sa ilalim nito, isang oras. 23:47. Tiningnan niya ang orasan sa ibabaw ng pinto. 23:46. Napatigil ang kanyang paghinga. Dahan-dahang lumingon sa kanya ang ibang mga pasahero. Hindi nang may kalupitan, kundi may napakalalim at halos malambing na lungkot. Bumagal ang tren. Sa labas, lumitaw ang isang platform sa gitna ng dilim. Nakilala niya ang lugar bago pa man bumukas ang mga pinto. Iyon ang kalsada kung saan nangyari ang aksidente niya. Ang basang aspalto. Ang mga ilaw ng sasakyang tila nagyelo. Ang katawan niya sa malayo, napapaligiran ng mga taong hindi gumagalaw. Bumukas ang mga pinto. Nahulog mula sa kanyang mga kamay ang tiket. At sa pagkakataong iyon, nang i-announce ng boses ang huling hintuan, pangalan lamang niya ang binanggit nito.